Dismayado raw si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtakas si Senator Bato de la Rosa. Sa kabila na nangyaring putukan noong nakaraang linggo, iginiit naman ng palasyo na hindi under attack ang Senado. At para po bigyang linaw at iba pang mga issue, makakapanayam po natin si Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Thank you for joining us. Yes, good morning, Andrea. Ay, Angela. Good morning, Andrea. Okay lang, Yusek, nangyayari. Andrea and Angela. Good morning po, Good morning. Yusek. Good morning po. Oo, Yusek. Good morning. Okay, sige. Doon na po tayo sa ating topic. Siyempre, ano po ba yung, kumbaga, naging basehan ng palasyo sa pagsasabing hindi po under attack ang Senado? Matapos nga po yung insidente ng putukan noong May 13. Dahil sa kabilang banda, ang sinasabi po ng Senate President natin na si Senator Alan Peter Cayetano, sila ay under attack. Siguro yan ang pananaw ni Senator Alan Cayetano dahil malamang yun din ang sinabi sa kanya ni Sergeant at Arms General Aplasca. Pero makikita naman sa ibang ebidensya, although there is still pending investigation on this matter, pero sa umpisa pa lang makikita mo na sino ba yung unang pumutok. Ganito yan, Angela and Andre. Yung pintuan na kumbaga pwedeng pumasok sa GSIS, yung pintuan na yan, ang pwedeng magbukas lang yan ay manggagaling sa Senado. Okay? Exit door nga dyan. Kumbaga, hindi literally, pero ibig sabihin, pinakasusi para pasukin yung GSIS, palabas from the Senate, ay manggagaling sa Senado. Yung manggagaling from the GSIS, papasok sa Senado, hindi yun makakapasok. Kasi one way lang yung pag-open yun from the Senate So, kung gano'n ang mangyayari, ito lang man yung pag-aanalisa dito. Kung may nakikita na, sabi niya may citing daw na mga taga-NBI according to Sergeant at Arms Aplasca, General Aplasca. Kung may citing ka na nakikita dyan, di ba sabi mukhang papasok. Pero taliwas ito sa nakikita sa mga videos na ipinakita rin ng mga reporters na yung ingay doon is para isara. Isara yun. Hindi para tungkabin, buksan, pasukin ang Senado. So, kung may citing dyan, kung nakikita siya citing dyan at nakita niya NBI, hindi ba, nagpaalam siya kay Senate President, kay Senator Alan Cayetano. Pinayagan naman siya, mag-full battle gear, magkasa ng kanyang mga long firearms. So, hindi ba dapat ang mas mabuti nilang ginawa is tumawag sa NBI? Ano po ito? Anong gagawin nyo dito? Bakit? 'Di ba may contact naman sila Pero itinay ito Kumbaga talagang sinabi ni Sergeant at Arms Aplasca na hindi siya kumontak sa NBI. Anong katwiran niya? Kay Sir Ted Filon sa interview. Ang sabi niya, dati sila nakipag-coordinate kay Senator Tito Soto. So, bakit hindi nila magawa kay Senator Alan Cayetano? So, makikita mo na, umiwas. Hindi siya nakipag-coordinate sa NBI. Samantalang, yung taga-NBI ay nandoon sa GSIS premises. Okay? So, kung tinawagan lang ito agad, malalaman nila na wala namang balak pumasok dyan. So, kumbaga, yung iniisip na lang papasok, hahaka-haka lang nila sa dibdib nila yun at sa utak nila. So after that, diba, kung tinawagan nila, sabi nung nagla-live stream naman itong si Senator Cayetano, parang Senator Pia admitted na they were able to call NBI Director, Attorney Matibag. So kung ginawa nila yun ahead of time, bago nagkaroon ng putukan, hindi naman magkakaroon ng putukan yan Naiwasan. And sino ang nagbukas ng pinto? Sino una nagpaputok? Galing naman sa Senado lahat So how can they say na Senate was under attack when, in fact, yung NBI agent, noong May 11, isang tao lang naman yung gustong puntahan Isang tao lang. Si Senator Bato. So, bakit aakuin ngayon ng Senado? Na sila yung ina-atake, isang tao lang naman yung pupuntahan dyan, ni Senator Bato Nagkataon lang na pinotektahan nila. So, kaya sasabihin nila, kapag ka merong hindi naging magandang sitwasyon or senaryo, sasabihin nila under attack yung Senado. Opo. Yusek, sa tingin ba ng palasyo nakaapekto po yung nangyaring insidente, yung kaguluhan? Nakita nga po natin na naapektuhan nga daw yung pagtaas ng dolyar sa piso. Pero yung insidente nga po na yun sa seguridad, sa imahe ng Senado bilang institusyon at talaga lang na Senate President ni Alan Peter Cayetano, nakaapekto rin ba yun sa imahe ng bagong Senate President at ng Senado bilang isang institusyon?
Siguro hindi na sa amin manggagaling 'yan. Kasi mismong si Senator, Zubiri ay, nasabi niya na siya yung natauhan. So in other words, yung nakita nilang putukan diyan, first time in the history nangyari, kargo na 'yan ng Senado. Kasi kung ano nangyayari sa Senado, under the leadership 'yan ni Senator Alan Cayetano. So kung ano nangyayaring gulo diyan, although siyempre nakakalungkot dahil parte 'to gobyerno pa rin 'to, Opo. but still, iyan ang naging resulta ng kanilang mga pagma-manage diyan sa Senado. Yusek, sabi niyo po kanina, nung May 11, isa lang naman pong tao yung pakay ng NBI doon. Sa tingin niyo po ba, with all of these things that have happened, ay meron pong failure sa parte ng NBI sa pagsaserve o paghahain ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa? Wala naging failure dito, may humarang lang talaga. Kasi kung lahat naman tayo ay naniniwala sa proseso at naniniwala sa batas, hindi naman magkakaroon ng gano'ng gulo, eh. 'Di ba kung nagkaroon lang ng respetuhan, kasi nakita naman na yung ICC nagsabi na may valid warrant of arrest. So, meron lang kasi silang paniniwala na hindi nila isusuko ito sa isang foreign country at yun din naman paniniwala ni, Senator Robin Padilla at hindi niya isusuko ito si Senator Bato, sa foreign power daw. It's a court, it's not a state. Kidnapper nga daw po ang Opo. tawag ni Senator Robin Padilla. Kung kidnapper ang tawag niya sa nagsisilbi na valid warrant of arrest, ano pa kaya yung di umanong pumatay sa mga libo-libo nating kababayan sa pamamagitan ng extrajudicial killings? Killer? Yusek, sa tingin niyo po, dapat din bang managot si Senator Robin Padilla dahil siya daw yung tumulong na makatakas nga daw si Senator Bato nung madaling araw na yun, around 2:30, allegedly? Depende na sa magiging facts or na makukuha at magagather ng mga investigating bodies natin. Of course, kasama na rin po dito yung Ombudsman at ang DOJ. So, ayoko pong pangunahan kasi hindi naman po tayo mag-iimbestiga. Pero siguro sa mata ng taong bayan, makikita naman nila kung ano yung nangyari at sino yung mga masasabi nating malaki ang naging role sa naging kaguluhan dito at ang pagtakas or paglabas ni Senator Bato sa Senado na kahit nasa protective custody ng Senado. Yusek, bago po tayo pumunta doon sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court, tapusin ko lang po itong usapin nito na kay Senator Bato de la Rosa. Kasi the other day, I was able to talk to the common legal representative ng mga biktima ng war on drugs na si Attorney Gilbert Andres at sinasabi po niya na dapat daw po ang executive department ay naging malinaw, no? Kung sila po ba, kung kayo po ay kumbaga, i-serve niyo po ba talaga yung warrant o i-implement itong arrest warrant na ito. They're saying this coming from dahil po nung una, sabi po ang NBI may dalang arrest warrant sa Senado, pero on the other side of the fence, si Secretary John Vic Rimulya naman ay nagsasabing walang arrest warrant. So parang meron po kasing disconnect doon po sa messaging ng palasyo or ng executive. Nagsalita na po ang DOJ. Sinabi po nila may valid warrant of arrest at sinabi po nila na igagalang nila ang Supreme Court at dahil may pending petition doon. At kapag may nagbalak lumabas si Senator Bato palabas ng Pilipinas, suhulihin po siya. So maliwanag po yun. Opo. Pero on that part po, pagdating po kila Secretary John Vic Rimulya, can we say po na talagang meron pong hindi pagkaunawaan or miscommunication pagdating po dun sa mga departamento na NBI, DILG? Sa ating pagkakaalam kasi, ang sabi po ng NBI ay yung warrant of arrest naman ay nadaan sa PCTC. So kung sinabi naman po ng DOJ na valid yung warrant of arrest, wala po tayo nakikita na malabo na mensahe. Hindi po ako makakapagsalita patungkol po sa DILG. Yusek, ugong-ugong nung nagpalit nga ng liderato sa Senado na baka may kinalaman ito sa impeachment ni VP Sara. Pero nilinaw naman ng bagong Senate President Alan Peter Cayetano na walang kinalaman yon. At ngayong nakapag-convene na nga po yung Senado bilang impeachment court. Ano po yung posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos dito at natuloy na yung pag-convene kahapon? Balikan ko lang yung tanong mo tungkol sa impeachment kasi mismo si Senator Bato de la Rosa ay nagsabi at nagpahayag
sa kanyang interview na 3 dahilan lang kung bakit siya pumasok noong May 11. Una, tinawagan daw siya ni Senator Alan Cayetano para nga mag-change ng liderato. Pangalawa, para sa impeachment. At pangatlo, para daw, dahil tinutuligsa na siya na lagi siyang absent at sumusweldo. So, ngayong umalis siya ulit pagkatapos niyang bumoto, o di wala na yung pangatlong dahilan. Hindi pala yun yung dahilan. Kasi umalis ulit siya eh. Di ba? Hindi para tugunan ng kanyang trabaho dyan dahil sa tinutuligsa siya. So, ang magiging dalawang dahilan dito ay yung pag-change ng liderato at yung impeachment. So, parang taliwas yata yun sa sinabi ni Senator Bato. Magkaiba yung statements, no? sila. Senator Bato at saka ni Senator Alan Cayetano. But patungkol sa impeachment, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi po makikialam sa magiging hearing po dyan sa impeachment. At kung ano lang po yung sinasabi ng ebidensya, siguro dapat doon lamang sila lumugar. Pero sana yung taong bayan ay tumutok dahil maraming nangyayari ngayon sa Senado. Tumutok po ba si Pangulong Bongbong Marcos kahapon doon sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court? Ay hindi po siya nakatutok. Meron po siyang event nung hapon. So, kasi nung umaga po, marami po kasing inatin ng event ang Pangulo. So, nung una sa Mandaluyong, tapos nagkaroon pa po siya ng interview sa mga kaibigan natin taga-media mula sa Japan. At meron pa rin po siyang event nung hapon. So, hindi Tiwala po siya po ba nakatutok. yung administrasyon na magiging patas po ang buong impeachment court pagdating po dito sa impeachment proceeding against the Vice President? Ulit, hindi ko na dinig. Tiwala po ba ang administrasyong Marcos na magiging patas po ang lahat ng mga senator judges sa magiging impeachment proceeding labang kay VP Sara Duterte? Alam mo, hindi naman po ng Pangulo ang dapat na magbigay tiwala sa Senado. Lahat po tayo dapat magbigay ng tiwala sa Senado. So, yung mga senador, sa inyo po nakatutok ang kamera kung dapat ba kayong pagtiwalaan ng taong bayan pagdating po sa impeachment trial. So, kayo po ang mga players dyan, kumbaga. So, ipakita niyo po sa taong bayan, hindi lang sa Pangulo, hindi lang sa Palasyo. Pakita niyo po sa taong bayan, nakatiwa-tiwala po kayo dyan. Yusek, maraming salamat po sa oras ninyo. Good morning. Happy Good Tuesday morning po po. sa inyo. Thank you po, Yusek. Thank you. Presidential Communications Office Undersecretary, Palace Press Officer, Claire Castro. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.